And now let's talk about the allegation that media's reporting of the drug war gave Duterte a negative global perception. And joining us tonight is veteran journalist Vergel Santos. Good evening, Vergel. Vergel is a trustee of the Center for Media Freedom and Responsibility. Yes. We thank you for joining us. All right. Well, the viral photo of Rafi Lerma came out in the prosecutor's opening statement, and Attorney Kaufman reacted that this was, part of the scheme of media. It was too artfully taken. These were sensationalized. So what do you say about this? To me, it's the dumbest thing that you can say about the media in Duterte's time. Walang tinago si Duterte sa atin eh. Gusto nga ni Duterte makita lahat, pakita lahat eh. Walang tinago. And it is true to his character kasi he has been diagnosed clinically as narcissistic eh. Nagagalit lang siya pag kinikriticize mo siya, sinasabi mong mali yung ginagawa niya. Pero yun naman, if you would remember, mas marami ang tingin kong na-co-opt o kaya na-intimidate na media si Duterte. Ang unang-una, sinara yung isang pinakamalaking network sa Pilipinas. Pangalawa, kinasuhan ng kutakot-takot yung online news service na standing its ground outstandingly against him. So yung palang notice na na huwag niyong gagawin yan at if you cross me, you will be in trouble. So hindi totoo yung sinasabi na paano paniniwalaan na gawa-gawa ng media yan. Lahat yan gustong-gusto niyang lumabas eh. Kasi nga narcissistic eh. Yung, nasa karakter niya yon. Ipakita niya lahat, wag niyo lang kikriticize. So ang dinig ko kay Kaufman alam mo si Kaufman, lahat ng narinig ko kay Kaufman, narinig ko na sa linya ng mga trolls ni Duterte. Wala namang bago eh. So, pero yung pinaka nakakatawa yung sa media, marami akong sinulat tungkol diyan eh. Ang obserbasyon ko a good number of the media organization in Duterte's time either co-opted or intimidated. Actually, So, there was a climate of fear prevailing. Exactly. Tapos sasabihin mo ngayon sa amin tinatalo siya ng media. Takot lang nun. Ang dami-dami nga natakot ng mga panahon na yun eh. Kaya yung hindi natatakot, kakasuhan. Nung kasuhan na tatanggalan ng prangkisa o kakasuhan ng kutakot o kaya papupuntahan, tatakutin. Ganun naman lang nangyari. Paano mo sasabihin ngayon na tinalo si Duterte ng media at gumawa ng mga publication? Siya gumagawa ng mga publications eh. Napakahirap paniwalaan yata. Vergel, in hindsight, what was your assessment of how the media reported on drug war stories, specifically yung mga reportage? Of course, looking back, meron ka bang bagong insights about how we did it, what we could have done better? Were we really remiss in anything? Yes, I think so. I think the media appeared to me largely either co-opted or intimidated. Mapanood ko lang yung press conference. Kahit hindi nakakatawa sabihin ni Duterte, tawa ng tawa yung media eh. Doon lang makikita mo na itong media na ito, ayaw taluhin si Duterte. So, kulang talaga yung reporting. Alam mo, kulang doon sa reporting as in a number of cases. Hindi lang doon sa drug war. Konteksto eh. Ang kulang konteksto. Nai-report lang natin yung mga nangyari dahil nga hindi naman tayo pinipigilan i-report yun. Dahil gusto naman talaga ni Duterte na i-report yun dahil si Duterte ay nananakot. Pero huwag mo lang sasabihin na hindi tama yung ginagawa niya, na ang extrajudicial killing
hindi dapat ginagawa dito sa ating sosyedad. Yun lang naman eh. Pero sabihin mo na hindi natin naipakita lahat eh. Pero sabi masyado daw pinili ang mga anggulo ng mga litrato. Ang pinag-uusapan doon, pinili man o hindi, totoo ba yun? Dinoktor ba yun? Ha? Yung mga litratong yun? Ano? In-AI ba yun? Yun ang pinag-uusapan dito. Hindi eh. Ang hindi nila maipakita, itong mga ito ay hindi totoo. Kasi alam mo, ang problema sa depensa, particularly, ang tingin ko kay Kaufman, he simply is unable to find anything in the truth that can be useful to his client. Kaya wala siyang makita eh. Kaya ang sinasabi niya, hindi totoo yan. Kasi wala siyang makita sa katotohanan na magagamit niya para i-defensa yung kanyang kliyente. So ang gagawin na lang niya, sabihin niya, hindi mga totoo yan. Pinalaki lang yan o finabricate lang yan. Paano mo maipapalaki ang ang tens of thousands na namatay? Ha? Paano mo papalaki pa yon? Hindi kailangan palakihin eh. Yung nakalatag sa kalsada ng mga nakatsinelas na duguan na sa impoverished communities, ano pang kailangan doktor ang gawin mo yun para ipakita na ito napakasamang krimen? Hindi kailangan eh. This is something that cannot be overdone. No? Sobra na eh. Verhel, after nung term ni dating President Duterte, do you feel na lumuwag-luwag, no? Yung pag-aangulo, yung pagre-report? Yes. Go ahead. Yes. Definitely sure. Alam mo, pagkatapos ni Duterte, lumuwag talaga. Pagkatapos ng termino ni Duterte, may publisher agad yung libro ko eh. Yung Duterte Watch. At pagkatapos To cite a case in point. Hindi lang nagkaroon ng publisher yung Duterte Watch, kundi nanalo pa ng National Book Award eh. Mangyayari ba rin panahon ni Duterte? Mahirap mangyari yun. Lumuwag talaga. Isa pa sa sinasabi ni Kaufman kasi, itong sensationalism na sinasabi niya fed into the civil society groups and academia abroad to make them jump on this case. Minamaliit niya naman yung mga yon. Sinasalbahin niya naman yung civil society at saka the International Academic Society. Napakahinat, napakabobo ba naman yung mga yon para madala sa sa mga dinoktor na mga istorya at mga retrato, di naman siguro. Pero ito, Verhela, hindi mo iba ang point of view ng mga Duterte followers. Teka, kailangan pagkatinignan natin yung point of view ng mga Duterte followers. Dapat maintindihan natin kung ano ang frame of mind, ang mental state ng Duterte followers. Di ba? Kailangan maintindihan na. Anong klase yan? Ang nangyari niya, fanaticism eh. Cultism ang nangyari sa mga Duterte followers. At makikita mo yan na na-encourage yung ganyang mga pananaw, a sick perspective actually, by trolls. Remember that Duterte had the biggest troll farm in this country. Maraming pera eh. No? At talaga namang, marami ako nakakausap eh. Kasi sinasabi nila, ang bayaran sa simple trolling ay napakalalaki. Talo tayong mga mamamahayag na wala tayo dyan. No? Kaya, kailangan ipakita natin yung mindset ng mga yun. Ang mindset ng mga yun, tamang-tama rin kay Duterte.
Ang hinahanap ng mga yun, kamukha ni Duterte. Kamukha nga sinabi ko, sa press conference ni Duterte, kahit hindi nakakatawa, ang joke ni Duterte, tawanan yung audience eh. At hindi lang sa media, kahit na anong audience na harapin ni Duterte. Ganun ang ang reaksyon. Palakpakan, tawanan. Hindi ba sick? It is extremely sick. Nasabihin sa iyo, pinapatay niya na ang policy niya summary execution, nagpapalakpakan, nagtatawanan tayo. Doon sa isang pinapanood ko dito sa pinakitang Video footage clip. sa The Hague, yung pulis sa likod ni Duterte habang nagpapataw si Duterte, ngiti ng ngiti eh. Ganun talaga eh. It's sick. It's all very sick. Kaya dapat maintindihan ta kung ba't nagkakanito. But alam mo kung pag-uusapan natin yan, lalawig tayo ng lalawig eh. Dahil nagkaroon tayo ng ganitong klaseng mga tao dahil sa lopsided distribution of wealth and opportunities eh. Yung mga mahirap talagang sabihin na may kasalanan yung mga yan eh. Kasi victims yan from the beginning eh. Yung mga mahihirap, pagka nahandyan ka na ng 3 henerasyon, no? Hindi ka pa nakakaahon sa kahirapan. Pag dumating si Duterte sa'yo at sinabi sa'yo, paggising mo bukas ng umaga, ayos na itong bansa mo. Payag yan. Ganun talaga yan. Mahabang usapin ito eh. Yung damage sa kultura na nangyari sa atin. At yun lumabas dahil kay Duterte. Hindi mo akalain. Isipin mo ang pinanggalingan ni Duterte. Ang pinanggalingan ni Duterte, binoto natin si Duterte, nanggaling tayo kay Noynoy Aquino eh. The best economic numbers. The best peace and order numbers. Yung Noynoy Aquino. Pagkatapos binoto natin si Duterte eh. It's sick. It's really sick. Well, we thank you for talking to us here on The Big Story. We just heard veteran journalist and CMFR Anytime, Sean. trustee Thank you. Verhel Santos.